tayo po ay dadako sa pagbibigay. Na kung saan kung wala pong pagbibigay, ito po ay kulang sa isang gawain at kulang po ang ating pagsamba kung hindi tayo makapagbigay sa ating Panginoon. Di ba po? Samahan niyo po ako sa Nehemiah sa 13 verse 6. Bababa. Yan, sabi niya po dito, magdadalangin kami taon-taon ng minasang harina mula sa unang ani ng trigo at iba naming mga handog na alat, langis ng olibo at lahat ng uri ng mga kahoy. Magbibigay rin kami sa mga libita ng ikasampung bahagi ng mga inani sa aming bukirin. Ang mga libitang ito ang naglilikom ng mga ikasampung bahagi at nagdadala ng mga ito sa templo. Sasamahan ng mga pari mula sa angkan ni Aaron ang mga libitang tagapaglikom ng ikasampung bahagi. Ang ikasampung bahagi nito ay dadalhin nila sa kabangyaman ng templo para gamitin doon. Na yun po, nalalaman po natin na ang mga libita at saka mga pari na nakasad po dito, yun po ang magdadala ng mga ikasampung bahagi. At sila po ang mag-iingat sa mga ito. Ngayon, sabi niya po dito, sa mga panahon natin ngayon, sa pamamagitan ng ating pinagtrabahuan, mga sahod, ng mga sa pagtatrabaho natin, doon po natin kukunin ang ihahandog natin sa Panginoon. Na di ba po, sabi po dito na ang mga libita at sa kapari nito, yun po ang pinagkakatiwalaan na humawak ng mga handog o kaya mga ikasampung bahagi upang sila po ang maglalagay sa kabanyabang na kung saan sa mga handog po para sa Diyos na pinagkakatiwalaan po ng Diyos na ito po ang siyang mamahala. Diba po? Kaya yun, alam niyo po, sa pagbibigay, diba po, talagang nakikita po ng Diyos ang mga nagbibigay ng tapat. Diba po? Ngayon, kung tayo po ay mga tapat sa pagbibigay, yun po ay hindi lingid po sa ating Panginoon kung totoo ba yung ating pagbibigay sa Kanya. Diba po? Kasi alam niyo po, ang pagbibigay talagang dala po natin yung katapatan na ang pagbibigay po natin talagang dapat magiging tapat po tayo at magiging masaya po tayo sa pagbibigay na kung saan yung pong sahod natin sa trabaho natin, kung magkano po yung tinanggap nyo na sahod, yun po ay talagang may nakalala po doon ng ating Panginoon. Yun po ay ang ikasampung bahagi. Diba po? Hindi po mabigat ang ikasampung bahagi para sa Panginoon. Ngayon, kung halimbawa ang sahod po kayo sa isang linggo, 3,000, gano'n lang naman po yung 300 sa Panginoon. Diba po? Kaya yun po ang ating isipin na kailangan. Yan, sabi nga po dito, taon-taon, na bawat may dumating sa atin na pananalapi, na kalaalagan ang nasa Panginoon. Diba po? Kasi ganun po ang dapat na gawin natin. Ganun rin po ang ginagawa ko na bawat may dumating sa kalat ko na pananalapi, nakatutod na po yung nasa Panginoon. Kasi importante po ang Panginoon na atin laging andugan at lagi po natin huwag hahayaan na mawala ng Panginoon sa atin mga pananalapi. Kasi yun po ang Panginoon po, kung ano po matitira sa atin, halimbawa sa 100, matitira sa atin 10% lang kasi ano sa Panginoon. Ang maiiwan sa atin, iingatan po yun ng Panginoon para sa pangangailangan natin. Dahil alam po ng Panginoon na marami po tayong pangangailangan. Diba po? Kaya yun, alam niyo po sa pagbibigay talagang hindi po mahirap magbigay. Yun po, kailangan lang po lang talaga natin ang pagtapat ng Panginoon.
Amen. Kasi sa ating pagtatapat ng Panginoon, doon po nakikita ng Panginoon ang pagtatapat natin. Di ba po? Kaya kung patuloy po tayo na nagtatapat sa Panginoon, hindi na po tayo hayaan na mawala ng natin. Dahil kung paano yung natitira sa atin, iingatan ng Panginoon yun. Multiply po yun ng Panginoon sa ating pangangailangan. Di ba po? Amen. Maging sa 10 bahagi na yan, sa bibigyan natin sa Kanya, kapag yan ay inipon, multiply din po yan ng Panginoon sa lahat ng kagamitan sa loob ng church natin. Sabi niya po dito, magagamit doon sa templo ng Panginoon ating ihandong. Di ba po? Kaya yun, alam niyo po sa pagbibigay talagang masaya po magbigay sa Panginoon. Di ba po? Patuloy lang po tayo na mag-iitapat sa Panginoon. Di ba po kasi sa pagbibigay, hindi naman po talaga isasabihin ng mga hindi nila alam na bakit ibibigay. Na kailangan ko pa ito, ibibigay ko pa. Ang hindi nila alam na yun po ang pagpapala na bibigay ng Panginoon sa pagtatapat sa Panginoon. Diba po, kaya yun, salamat sa Panginoon na noon hindi ko po maunawa sa buhay ko po, noon hindi ko po maunawaan kung paano po, bakit magbibigay pa sa Panginoon sa lalagyanan ng pananalapi. Alam niyo po, totoo yan, naisip ko yan noon, bakit magbibigay? Bakit? Kailangan ko naman din ito. Pero alam niyo po, nung naunawaan ko na po ang pagbibigay kung paano, hindi pala. Kasi kapag hindi po tayo nagbibigay din para lang sa atin, nagiging sakim po tayo sa pagbibigay sa Panginoon. Kaya huwag po natin hayaan na dumating po doon ang ating mga buhay na magiging sakim po tayo sa Panginoon. Huwag na huwag po natin gagawin yun. Kaya yun, alam niyo po, sa pagbibigay, patuloy lang po tayo magbigay. Kasi, amen po ba? Amen po ba? Amen. Kaya yun, sa pagbibigay yun, yun po ang sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, na huwag po natin kuriputan ang ating Panginoon. Kasi doon po tayo nagkakaroon ng kaligtasan sa ating Panginoon. Lahat ng ano pang ating hilingin sa Kanya, ay Kanya po ito ipoprovide sa lahat, maging sa ating mga pangangailangan. Kaya yun, salamat po sa ating Panginoon, na nawa ang bawat isa po sa atin, maunawaan po nila kung paano po magbibigay. Kaya yun, salamat sa Panginoon. Dalakot din po tayo sa ating mga pastora, na kung saan siya man din po ay patuloy din po natin handugan. Di ba po? Kasi siya po ay lingkod ng Diyos, siya po ay marapat lamang po na handugan. Kaya yun, makipagbasa po kayo sa akin sa Mateo 10:32. Sabi niya po dito, tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa mga maliliit na ito dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na gagantimpalaan ko. Di ba po? Di narinig niyo po ang salita ng Panginoon? Dahil sa siya ay lingkod po ng Panginoon, ang sino man magbigay sa Kanya ay patuloy na pong gantimpalaan ang pagpalain. Di ba po? Kaya yun, sige po, patuloy po tayo magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Pagkaling, siksik, gigig at umaapaw. Pagkaling, siksik, gigig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Thank you, Lord. Ito rin magbigay. Okay lang po lahat. Sige po, patuloy po natin. Extend natin mga kamay. Yes, Lord, amang banal ni Jesus. Maraming salamat po, Diyos, sa mga pananalapi na ito, Jesus, sa aking mga kapatid. Lord. Patuloy pong nagtatapat sa iyo, Diyos. Yes, Ngunit Jesus. amang banal, patuloy ko lamang po ito'y nilalapit sa iyo, Diyos, na patuloy mo po itong pagpapalain, Jesus, ibigay sa kanilang siksik, liglig, at umapaw ka na wala na pong kalagyan. Ang ibabalik mo po sa kanila ng mga pagpapalain
pagpapala, Lord Jesus. Maraming salamat po Diyos sa mga pananalangin na ito, Jesus. Ito ay magamit lamang po sa iyong church, Jesus, upang sa pangangailangan, dito po ay makakatugon na po, Jesus. Maraming salamat po Diyos. Salamat po Ama, Jesus. Muli Ama, sa iyo ko na po binabalik, pinakamos na papuri, pagsamba, may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ganito na pagsusunod.